Matagal nang nangyari itong ibabahagi kong kwento sa inyo. Sa katunayan, sa sobrang katagalan ay baka hindi na rin nag-e-exist yung mga sinasabing aswang na naninirahan sa barangay na yon. Sabi ng iba ay kwentong barbero lang, pero may mga nagsasabi na totoo talaga ito. Sir Neb, pakitago na lang ako sa pangalang Migs. Karanasan daw po ng isang kamag-anak ni tatay ang nangyaring ito. Tawagin na lang nating Lolo Dadoy ang kaanak na yon ni tatay. Si Lolo Dadoy daw ang siyang naghirap sa kanilang magkakapatid. Hindi ko alam kung ilan silang magkakapatid. Basta siya yung pinakamahirap sa kanila. Sa kawalan ng matutuluyan ay napilitan si Lolo Dadoy na manirahan sa isang liblib na barangay na ang bali-balita ay mga aswang ang naninirahan. Marami raw bakanteng bahay roon dahil inabandona ng mga dating may-ari matapos pamugaran ng mga aswang yung lugar na yon. Yung ibang residente na nanatili roon ay mga nahawahan daw kaya hindi na nagsialis. Nakahanap naman ng matutuluyang bahay si Lolo Dadoy sa bungad lang ng barangay. Pinili talaga niya yung sa bungad para madali siyang makakalabas kung sakali man na may mangyaring hindi maganda. Maayos naman daw yung pakikitungo ng mga taga roon. Kaya lang ay mahirap pagkatiwalaan, lalo na kapag sasapit na yung gabi. Pasalamat na nga lang daw si Lolo Dadoy dahil matibay yung bahay na napili niya. Kahit ilang beses nang may bumagsak sa bubungan ay hindi yun nawawasak o nabubutas. Nakakatiis naman daw si Lolo Dadoy noong umpisa. Nakasanayan na nga niya yung mga kalampagan tuwing gabi at nakakatulugan na niya yung mga yun. Protektado naman siya sa bawang, asin, rosaryo, biblia at mga itak. Kaya kahit papano ay may laban siya. Napilitan lang talagang maging palaboy si Lolo Dadoy noong sumapit yung kapistahan sa barangay na yon. Ilang araw pa lang daw bago yung pista ay iba na yung tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Nanlilisik talaga yung mga mata at napapalunok. Nung panahon kasing yon ay binata pa si Lolo Dadoy at may makisig na pangangatawan. Siguro daw ay naiisip ng mga aswang na marami-raming karne ang makukuha nila sa kanya. Napag-isip-isip ni Lolo Dadoy na kung magpapaabot pa siya ng kapistahan sa barangay na yun ay baka hindi na siya magtagal. 2 araw bago yung pista ay gumayak na paalis si Lolo Dadoy. 6:00 ng umaga siya naghanda dahil tulog pa raw yung mga kapitbahay niya ng ganoong oras. Bitbit ang isang bayong na naglalaman ng lahat ng gamit niya. Paalis na sana si Lolo. Pero Sir Neb, laking gulat niya nung makitang may 3 kalalakihan ang nagbabantay sa may pinto. Tinanong siya ng mga yon kung saan siya pupunta at bakit punong-puno ang dala niyang bayong. Napahawak na raw si Lolo sa itak sa tagiliran niya. Nagkatinginan yung 3 lalaki nung mapansin yung galaw niyang yon. Kabado na raw si Lolo pero pinilit niyang pakalmahin yung boses niya. Sabi raw niya ay mangangaso siya ng panghanda sa pista. Nagtawanan daw yung 3 lalaki at nagtangkang lumapit sa kanya. Nilabas agad ni Lolo yung itak niya at tinutok sa kanila. Lalo raw nagtawanan yung mga yon at ang sabi makipista na lang siya at wag nang maghanda. Patuloy na lumapit yung mga ito sa kanya kaya binaba niya yung bayong at dinukot mula roon yung garapon ng asin. Yun daw ang pinakamalaki niyang gamit. Isang malaking garapon ng asin para sa kanyang proteksyon. Napaatras yung 3 lalaki. Ikinuwintas na rin daw niya yung isang laylay ng bawang na talagang nagpasimangot sa mga yon. Nakasabit sa isang braso ni Lolo yung bayong niya. Hawak din niya yung garapon ng asin at yung itak. Nakalabas ng barangay si Lolo nang walang galos. Pero Sir Neb, habang papalabas daw siya, ay sigaw ng sigaw yung 3 lalaki na parang uwak. Galit na galit sa kanya. Nakituloy sa isang kakilala sa malayong probinsya si Lolo Dadoy pagkatapos ng pangyayaring yon. Nabalitaan na lang daw niya na noong bisperas ng pista ay nabulabog yung mga kalapit barangay dahil sa mga kalampag sa bubungan at nakakapangilabot na ingay.
Hindi na nagbalik pa sa bayan na yon si Lolo Dadoy. Sabi nila tatay, noon daw ay laging kinakatakutan ang pista sa barangay na yon. Talagang naglalabasan daw at nambubulabog yung mga residente noon tuwing gabi. Hanggang sa may ilang matatapang na kalalakihan daw ang umatake sa barangay ng mga aswang. Sinunog ng mga yon yung bahay ng mga natutulog na aswang. Kaya ngayon daw ay tahimik na yung barangay na yon. Itong kwento na ito, nangyari noong 2007 pa. Matagal na. High school ako noon. Third year kung tama ang memorya ko. Hinding-hindi ko malilimutan yon. Kasi yun ang unang beses na nalaman kong totoo pala ang mga aswang. Buong akala ko kasi talaga, Sir Neb, panakot lang yung mga aswang na yan sa mga bata. Pero nung gabing yun, ako mismo ang nakadiskubre na itong mga aswang na ito ay nakikihalubilo sa ating mga tao. Carmen ang pangalan ko, Sir Neb. Yung kaibigan kong si Nicole, in-invite niya ako sa kanila. Fiesta raw. Tapos sa gabi may sayawan. Ako naman pumayag agad kasi jowang-jowa na talaga ako nun. Kakabreak ko lang kasi sa dati kong boyfriend, kaya gusto ko na agad makahanap ng bago. Ginandahan ko yung suot ko nung gabing yon. Pasiklab syempre kasi dayo lang ako. Dumiretso muna ako sa bahay nila Nicole. Ang ganda rin nung suot niya. Biro ko nga sa kanya baka hakutin namin lahat ng lalaki doon sa sayawan. Mga 7 PM nagsimula yung program. May konting message mula sa mga barangay officials. Tapos ayun na, nagsimula na yung sayawan. Nung una puro party songs lang ang tugtog. Tapos nung medyo lumalalim na yung gabi, tsaka na pinatugtog yung mga slow dance. Ilang beses din akong nasayaw ng mga lalaki doon. Pero wala akong nagustuhan sa kanila. Ewan ko ba kung bakit ang choosy ko nung gabi na yon. After nga nung sayawan, palabas na kami nang masira yung takong ko. Na-twist yung paa ko, kaya hindi ako makalakad. Sabi ni Nicole, maupo daw muna ako doon sa bench. Kukuha siya ng pedicab na pwede naming masakyan pa uwi sa kanila kasi hindi ko talaga kaya sa ganoong kalagayan. Habang mag-isang nakaupo, may lumapit sa akin na 3 lalaki. Kanina pa nila ako tinitignan sa loob. Tinanong ko nga si Nicole kung kilala ba niya yung 3 yon nung nasa loob pa kami. Pero sabi niya dayo rin daw yung mga yon. Sabi nung isa, siya na lang daw ang maghahatid sa akin sa bahay. Basta raw may kapalit. Sabay-sabay na nagtawanan yung 3. Doon na sila nagsimulang magsabi ng kung ano-anong mga bastos na bagay. Gusto ko na sanang umalis kaso hindi nga ako makapaglakad. Ang lapit na nila sa akin. Naaamoy ko na halos lahat sila ay lasing. Nagmamakaawa na ako. Sabi ko ayoko ngang sumama sa kanila. Pero hindi ako naririnig nung 3. Narinig ko na lang na tumatakbo palapit si Nicole sa amin. Paglingon ko, kitang-kita ko yung itsura ni Nicole. Sir Neb, iba yung mukha niya. Parang nagkaroon ng kulubot yung mukha niya. Yung mata niya, matingkad na kulay dilaw. Tapos mahaba na yung mga ngipin at kuko niya. Yung mga lalaki na nasa tabi ko, nagsitakbuhan nung makita nila yung mabangis na itsura ni Nicole. Nung makaalis yung mga lalaki, lumapit sa akin si Nicole. Normal na ulit yung mukha niya. Pero natatakot ako na kausapin siya. Umamin siya sa akin at sinabi niyang hindi lang niya sinabi sa akin, pero yung mga magulang niya pati na rin siya ay may lahing aswang. Hindi naman daw sila mga lahi ng aswang na tao ang kinakain. Bagkus ay mga hayop ang kinakain nila. Dumating na rin yung pedicab na tinawag ni Nicole. Sumakay kami nang hindi nag-uusap pa uwi sa kanila. Nung gabi lang na yun ako natakot kay Nicole. Alam ko naman na hindi niya ako kayang saktan kahit pa aswang siya. Siguro nabigla lang ako kasi hindi talaga ako noon naniniwala sa mga aswang. Nagkapatawaran din kami. Hanggang ngayon, Sir Neb, magkaibigan pa rin kami ni Nicole.
aswang man siya o hindi, ay tinuturing ko siyang isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Hello mga kapasta at Sir Neb. Hindi na po ako magpapakilala dahil hindi naman na mahalaga kung sino ako. Ang importante ay ang kwento. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito po ang nangyari. Pisperas ng fiesta noong 2018 sa Barangay Ligaya, nang misteryosong mamatay yung mga alagang leghorn ng ninong ko. Balak pa naman sana niyang ihanda yung mga manok, pero dahil sa nangyari ay nagtiyaga na lang tuloy siya sa baboy at isda. May mga bisita pa naman siya na hindi kumakain ng karneng baboy, kaya para sana sa mga yon yung manok. Wala na siyang mabilihan ng mga manok dahil kaorasan na nga ng fiesta. Wala na rin siyang oras pa para imbestigahan yung dahilan ng pagkamatay ng mga manok. Naisip na lang niya na baka dahil sa sobrang init. Lumipas at nairaos yung fiesta nang panay hingi ng pasensya si Ninong sa mga bisita niyang Muslim na walang nakain kundi isda. Pagkatapos nga ng fiesta ay tsaka inalam ni Ninong ang dahilan ng kamatayan ng mga manok na inalagaan niya para ipanghanda. Doon nakita ni Ninong na may bakas pala na parang kalmot yung pader na nasa likod ng kulungan ng mga manok. Sa pagtingin-tingin pa niya ay nakita niyang may bakas din ng tuyong putik sa pader na parang umakyat yon o bumaba. Ang kulungan naman ng mga manok ay walang bakas ng pwersahang pagbubukas. Sa pagkakaalala ni Ninong ay natagpuan na lang nila ng mga patay na sa loob ng kulungan yung 12 pirasong manok. Walang visible na sugat sa katawan pero mga naninigas na. Ang ginawa ni Ninong ay bumili ulit ng mga manok. 5 piraso yon at nilagay uli sa kulungan. Naglagay siya ng kamera na nakapatong sa isang drum na malapit sa kulungan ng manok, yung mga nabibiling mumurahin online. Tinakpan lang niya ng basahan yung kabuuan noon at ang nakalitaw lang ay yung pinaka video cam. Hindi raw alam ni Ninong kung mahuhuli niya sa video ang tumira sa mga manok niya at kung babalik pa yon, pero nagbaka sakali siya. Kinaumagahan ay buhay pa naman yung mga manok. Gumagana pa rin yung video cam. Nakasaksak kasi yon sa outlet. Nilagyan niya ng extension para siguradong makakatatag yun magdamag. Kinabukasan ay maagang nagising si Ninong dahil sa kakak ng mga manok. Nagmamadali niyang pinuntahan yung mga alaga niya at nakita niyang nakawala na sa kulungan yung mga yon. Kaya naman sila nagsisiputakan dahil hinahabol ng alaga nilang pusa. Isa-isang hinuli ni Ninong yung mga manok, pero kulang na yon ng isa. Napalingon agad siya doon sa pinagpatungan niya ng videocam at wala na yon doon. Kinabahan si Ninong pero nakita rin naman niya yung camera na nasa lupa at tuloy-tuloy ang recording. Noong isasara na niya yung kulungan ay tsaka niya nakita yung isa na nawawala. Nasa kulungan pa pala yon, nakasiksik sa sulok at mukhang nanghihina. Kinuha ni Ninong at doon niya nakita na may pinong butas sa leeg yung manok. 2, parang kinagat ng ahas. Pinanood ni Ninong yung nakuhanan ng videocam at doon siya naliwanagan. May payat na aso ang pumunta sa kulungan ng mga manok sa kalaliman ng gabi. Maliit lang yon. Sa tansya ni Ninong ay wala pang 3 talampakan yung taas. Binuksan noon yung kulungan at kumuha ng isang manok na kinagat niya sa leeg at itsurang sinisipsip yung dugo. Hindi makaputak yung manok dahil mahigpit nitong hawak sa ulo. Sige sa pagsipsip ng dugo ng manok yung nakatayong aso. Nung mapalingon siya sa kinaroroonan ng video, nakita siguro yung maliit na pulang liwanag na nanggagaling doon. Binalik niya sa kulungan yung manok. Pagkatapos ay hinampas yung videocam. Nung bumagsak sa lupa yung videocam ay maririnig na lang na parang may tumatakbo palayo. Sabi ng mga nakapanood sa video ni Ninong ay sigbin ang nilalang na dumali sa manok niya.
Posibleng yun din ang pumatay sa mga manok na panghanda sana niya sa fiesta. Sa takot ni Ninong na magbalik yung sigbin ay pinamigay na lang niya yung mga manok sa mga kapitbahay. Kaso ay walang gustong tumanggap dahil baka sila naman daw ang puntahan noon. Kinatay na lang niya maliban doon sa isang sugatan na namatay din katanghalian. Tagahanga po ako ng channel nyo. Ang tagal ko ng pangarap na balang araw ay maisama din ang kwento kong ito sa mga mailalagay sa YouTube channel mo, Sir Neb. Alfie ang pangalan ko. Dito kami nakatira sa mga magulang ko sa Makati. Dito na rin ako nag-aaral. Education ang kinukuha kong kurso. Yung mga pinsan namin, lolo, lola, tito at tita, lahat sila nasa probinsya. Specifically sa Sorsogon. Madalang kaming dumadalaw sa kanila tuwing may okasyon. Madalas ay kapag Christmas o kaya naman mahal na araw. Enjoy na enjoy ako kapag umuuwi. Parang banding na rin namin at para makilala ko naman yung mga pinsan ko na bihira ko lang makasama. One time umuwi kami. Summer. Sabi ni Mama matutuwa daw ako. Kasi panahon ng mga pista sa probinsya kapag summer. Halos lahat ng barangay nagse-celebrate ng kapistahan nila. Maraming handa at events sa probinsya. Totoo naman, ang saya sa bahay nila Lola tuwing pista. Parang merong nagse-celebrate ng birthday. Imbitado ang buong barangay. Isa sa mga gusto kong maranasan noon ay yung prosesyon ng santo. Sa probinsya kasi, mahaba lagi yung ruta ng prosesyon. Talagang makikita mo lahat ng bahay sa barangay. Tsaka umaattend talaga lahat ng residente. Unang gabi ng prosesyon, kasama ko yung ilang pinsan ko na kaedaran ko lang. Ang saya sumabay sa mga kanta ng prosesyon. May pagkakataon din na tumutulong akong magbuhat ng mismong santo. Masakit siya sa balikat, kaya nagpapalit agad ako sa pagbubuhat. Pero sulit naman yung experience. Nung medyo malayo na kami, paliko na yung prosesyon papunta doon sa huling zona. Sabi ng mga pinsan ko doon na lang daw kami sa tulay maghintay. Babalik naman daw yung prosesyon kasi walang lalabasan doon. Naupo kami doon sa may dulo ng tulay. Kanya-kanyang kalikot ng cellphone. Ilang sandali pa, narinig ko yung mahihinang sitsit galing doon sa tulay. Sir Neb, may babae. Mahaba yung buhok, mahaba yung damit. Pinapaypay niya ako. Binalik ko yung tingin sa mga pinsan ko. Abala pa rin silang lahat sa pagsascroll sa mga cellphone nila. Akala ko isa sa mga naiwan din ng prosesyon yung babae. Baka gustong makipagkwentuhan o kung ano man. Naglakad ako papalapit. Napansin ko na kakaiba yung itsura ng babae. May malapit na poste ng ilaw naman, kaya kita ko yung itsura ng babae. Sir Neb, ang putla niya. Yung kuko niya, itim na itim. Humarap siya sa akin. Doon na ako natigilan. Wala siyang mata. Yung mukha niya maputlang maputla, pati yung labi. May lumalabas na usok sa bibig niya na parang nilalamig siya o ano. Noon ko lang din napansin na nilalamig din ako. Tumayo yung babae sa railings ng tulay. Naghintay siya ng ilang segundo, tsaka siya tumalon papunta sa tubig sa ilalim. Tsaka ko na-realize ang lahat. Hindi tao yung nakita ko, na malamang sa malamang ay multo. Bumalik ako sa mga pinsan ko. Nahalata nila yung panginginig ng boses ko habang nagsasalita. Kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. Tumawa ba naman yung isa at sinabi na congrats daw. Talagang residente na ako ng barangay nila. Kasi raw matagal ng urban legend sa lugar nila ang tungkol sa babaeng tumatalon sa tulay. Kumbaga lahat ng mga residente dito ay nakita na yung babaeng yon. Silang araw sa dalas na nilang nakikita yon ay hindi na sila natatakot. Hindi naman daw siya nananakit o ano paman, kaya hinahayaan na lang nila. Ilang beses na rin daw sinubukan ng pare sa lugar nila na i-bless yung tulay, pero hindi talaga umaalis yung kaluluwa.
Sumabay na kami nung makabalik yung prosesyon. Hanggang makauwi ako ng bahay, parang may takot pa rin ako sa puso ko. Pero nabawasan na rin naman dahil sa assurance ng mga pinsan ko na hindi naman daw nananakit yon. Ilang beses pa kaming nakauwi sa Sorsogon kapag summer. Lagi kaming sumasabay sa prosesyon at nagpapaiwan doon. Sabi ko kasi gusto ko ulit makita yung multo. Pero hindi naman na ito muli pang nagpakita sa akin. Qualified as horror naman po siguro ito. Kasi may katatakutan talagang nangyari. Yun nga lang ay hindi ako isa sa mga eyewitness na pinagpapasalamat ko naman dahil ayoko po talagang makasaksi ng totoong horror. Mahilig lang akong manood at makinig ng horror stories pero ayokong makaranas. Bago po ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Chami. Certified kikay na nakaligtas sa tiyak na kapahamakan dahil sa kaartehan. High school ako noon, Sir Neb. Nagkaayaan kami ng mga classmates ko na mamiesta sa isang kaklase na taga-kabilang bayan. Siyempre maraming tao kapag fiesta. Ang naisip ko agad ay maraming boys at dapat ay presentable ako. So pinaghandaan ko talaga yung fiesta na yon. Tamang-tama kasi Sunday yung eksaktong petsa, kaya walang pasok. Nagpares-pares na agad ako ng mga damit para malaman ko kung alin ang babagay sa akin. Tapos magpapamanicure at pedicure pa sana ako, kaso wala na akong pera kapag gumanon pa. So nag-DIY pedicure ako. Marunong naman ako, tsaka may pedicure set naman sa bahay. Biyernes pa lang ng gabi ay nagpedicure na ako para pagdating ng Sunday ay mukhang hindi ko pinaghandaan dahil hindi na namumula sa mertilet pero malinis pa rin. At doon na nga nangyari yung disgrasya. Nagupit ko yata ng nipper yung laman ko sa hinlalaki. Ang daming dugo pero hindi ko ininda. Nilagyan ko lang ng mertilet tapos pinabayaan ko na. Kinaumagahan ay namagana yung hinlalaki ko. Nilalagnat na rin ako. Kinabahan na ako noon dahil baka hindi na ako makasama sa fiesta. At Sir Neb, ganoon nga yung nangyari. Pagsapit ng linggo ay namumula at makirot yung hinlalaki ko. Hirap na akong lumakad at no choice na kundi hindi dumalo sa fiesta. Hindi ako makaka-aura ng maayos kung paika-ika ako. Kinalunesan ay hindi pa rin ako nakapasok dahil paika-ika pa rin ako. Martes na ako nakapasok at doon ko lang nasagap yung balita. Kalat na kalat sa buong school na nagpapagamot daw kami ng iba kong kaklase dahil sa amin lumipat yung espiritu ng sumanib sa isang bisita. Naguluhan ako kaya nagpakwento ako sa mga kaklase kong marites. Noong Sunday raw, yung mga kaklase ko na tawagin na lang nating Christine, Annie, Rina, Gino at Bart ay nadamay sa nasaniban sa bahay nila Ernie. Doon sila nakipamiesta. Ang akala raw ng iba naming classmates ay kasama ako sa nasaniban dahil alam nilang mamimiesta rin ako. Tapos ay hindi pa ako pumasok noong Monday kaya laking gulat nila nung makapasok ako ng Tuesday. Nagkatawanan pa kami nung sabihin kong na-murder ang hinlalaki ko kaya hindi ako nakapamiesta. Pero mas mabuti na nga raw yung nangyari sa akin dahil hindi ako nadamay. Ayon sa kwentong nasagap ng classmates ko ay may sinaniban nga daw sa bahay ng classmate naming si Ernie. May nagpaparamdam daw kasi talaga na white lady sa bahay nila. Pero first time itong sumanib sa tao noong fiesta. Sa isa rin nilang bisita. Noong kumalma yung bisita ay isa-isa namang nagtumbahan sina Christine at nangitim ang mga mata at labi. Sila naman ang sinaniban. Hindi kagaya noong unang babae na nasaniban na nagkikikisay. Yung mga classmates daw namin ay tahimik lang at nakangiti pagkatapos nilang matumba. Pero nakakatakot nga raw yung mga itsura nila dahil sa maiitim na mga mata at labi. Nung may dumating na manggagamot ay sabay-sabay na tumawa sina Christine. Yung boses daw nila ay iisa pero malalim at basag.
Habang dinadasalan sila ng manggagamot ay tsaka sila nagsitayo at pinagtatapon yung mga handa. Pinasag nila yung mga gamit at talagang ginulo yung bahay nila Ernie. Sina Bart at Gino raw ay hinabol pa yung aso nila Ernie at tinangkang kagatin. Nanlaban lang yung aso kaya sila ang nakagat. Nagkagulo at inawat ng mga kalalakihan yung mga may sanib. Ang lalakas daw at kinailangan nilang itali dahil mga nangangagat. Sinundo ng parents nila sila Christine pero sa simbahan sila hinatid imbis na sa kani-kanilang bahay. Mula nang dalhin sa simbahan yung 5 ay hindi pa lumalabas ang mga ito. Kinagamot pa raw yata. Mangiyak-ngiyak ako pagkatapos kong malaman ang nangyari. Mabuti na lang talaga at namaga yung hinlalaki ko. Kung hindi ay tsak nakasama ako kina Christine. Ang tagal bago nakapasok muli yung 5. Gumaling din naman sila pero kapansin-pansin na nabanlag yung mga mata nila. Dahil daw yun sa pag-ikot ng mga mata nila noong sila ay sinasaniban. Madalas ko pa rin maaalala yung pangyayaring yon, Sir Neb. Lalong-lalo na kapag nagpapapedicure ako. Hi sa lahat. Ako nga pala si Cyril. May kukwento ako sa inyo na isang nakakapanindig balahibong tradisyon sa bahay ng dati naming kapitbahay na pakitago na lang sa pangalang Aling Mirna. Noong mangupahan kami sa apartment na malapit sa kanila, ay sina Ate Mirna nga agad ang nakaklose namin. Noong time na yon ay saktong nagnegosyo si Mama ng pagtitinda ng almusal. Tuwing umaga ay nagluluto ng almusal si Mama at nag-iikot siya sa barangay para makabenta. Nagustuhan nila Ate Mirna at ng asawa niyang tawagin na lang nating Kuya Simon ang luto ni Mama. Kinontrata tuloy nila si Mama na tuwing may pahanda sila ay si Mama ang kusinera. Siyempre pumayag kaagad si Mama. At ang unang pahanda nila Ate Mirna ay noong sumapit yung kapistahan ng bayan. Naghahanda sila tuwing fiesta ng bayan at fiesta ng barangay. Nauuna yung fiesta ng bayan kaya malaking handaan talaga. Sir Neb, gabi ng bisperas, nagsimulang maghanda ng mga sangkap sina Mama. Pinatulong niya ako na magbalat ng mga patatas at carrots. Ang dami kong tinalupan noon. Feeling ko ako si Princess Sarah. Pinauwi rin ako ni Mama noong malalim na yung gabi dahil baka inaantok na raw ako. Ayoko naman siyang iwan kaya tumulong pa rin ako. Nagpaalam si Ate Mirna na iidlip lang dahil noong nakaraang araw pa raw siya walang maayos na tulog dahil sa pag-aasikaso ng mga kailangan sa fiesta. Binigay niya talaga kay Mama yung buong tiwala niya na makakaya ng Mama ko na pangasiwaan yung kusina nila. Pumayag naman si Mama kasi iidlip lang naman daw. Nakatay na noon yung baboy at nakahanda na yung dugo para sa dinuguan. Sabi ni Kuya Simon ay para sa mga nagluluto talaga yung dinuguan kaya iluto na agad para makakain na kami. Tuwang-tuwa ako, Sir Neb, kasi paborito ko yung dinuguan. Buti ka ako at hindi ako agad umuwi. Yung mga lalaking nagkatay ng baboy ang nangunguna talaga sa pagsandok sa dinuguan na niluto ni Mama. Lumalapad nga yung mga tenga ko noon kasi puring-puri nila si Mama. May mga nangontrata na rin sa kanya na maging kusinera kapag sila naman yung magpapahanda. Busy kaming lahat sa pagkain ng dinuguan at kanin nung biglang nagkalampagan sa taas ng bahay nila Ate Mirna. As in, dabog na may nabasag pa at parang tunog ng kaserola na binato. Natahimik kaming lahat at nakiramdam. Ilang segundo lang ay parang may malaking bagay ng tinumba dahil yumanig yung buong kabahayan. Nagtakbuhan na sila sa itaas ng bahay. Nagtatanong kung anong nangyari. Kung ayos lang ba si Ate Mirna at Kuya Simon dahil ang hinala namin ay nag-aaway yung dalawa. Paakyat na sina Mama ay pababa naman sina Ate Mirna at dalawa niyang anak. May sinasabi sila pero hindi na maintindihan kasi may kalabog na naman at tunog ng nabasag na salamin. Biglang dumating si Kuya Simon
na umalis pala para bumili ng ice tubig. Sabi siya ng sabi na nakalimutan daw niyang sabihin. Si Ate Mirna naman alalang-alala at ang sabi ay nakalimutan din niyang ihabilin kay Mama. Nakita kong medyo kinabahan si Mama dahil parang siya pa yung may kasalanan. Nagtanong si Kuya Simon kung luto na raw ba yung dinuguan. Lahat kami oo ang sagot. Nagmamadali siyang nagtakal noon sa isang malaking bowl. Pagkatapos ay halos patakbo niyang inakyat yon. Takang-taka na naman kaming mga naiwan. Si Ate Mirna ang nagpaliwanag. Sir Neb, may espiritu raw na naninirahan sa bahay nila na ang gusto ay bibigyan ito ng handa nila sa kahit na anong okasyon. Bago raw sila kumain ng handa nila ay dapat mag-alay muna sila sa espiritu na nasa dulong pasilyo sa taas. At dahil walang nakakaalam sa amin ng tungkol doon, ay nilantakan namin yung dinuguan na dapat pala ay yung espiritu muna ang kakain. Pagbaba ni Kuya Simon ay iiling-iling siya. May 3 bintana raw na nabasag sa taas. Yung floor standing aircon nila ay nakatumba sa sahig at nabasag din. Nagwala raw yung espiritu dahil inunahan namin kumain. Sorry kami ng sorry sa kanila noon. Aba, ang mahal kaya nung aircon nila. Baka pabayaran pa sa amin yun. Pero nagsorry din sina Ate Mirna sa amin dahil nakalimutan nga nilang sabihin ang tungkol sa espiritu nilang housemate. Pasensya na raw kung natakot kami. Hindi naman ako natakot, kinabahan lang. Pero si Mama, Sir Neb, ay nakailang inom ng tubig dahil sa nerbiyos sa mga kalabugan. Nawalan kami ng gana na magsikain ng dinuguan dahil sa nangyari. Noong kaarawan ng fiesta ay nakita kong may mesa na roon sa dulo ng pasilyo sa taas. Ang daming pagkain para sa espiritu. Tumagal kami ng 6 na taon sa barangay na yon bago nakabili ng bahay si Papa sa kalapit na bagong tayong village. Naiimbitahan pa rin nila si Mama na magluto kapag may handaan sa kanila. Pero natuto na si Mama na alayan muna ang ma-attitude na espiritu bago siya tumikim man lang ng kahit na anong niluto niya. Sir Neb, recently lang ito nangyari. Tawagin niyo na lang po ako sa palayo kong Josie. Sabi ng lola ko, lapitin daw ako sa mga kaluluwa. Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit. Simula pa nung bata ako, lagi akong nakakakita ng mga multo sa kung saan-saan. At saka parang alam din nila na nakikita ko sila. Kaya madalas silang sumusunod sa akin. Masasabing may third eye ako. Kahit hindi naman ako kumonsulta sa isang paranormal expert para kumpirmahin. Nito lang 2023, may mga kakilala na nag-imbita sa amin na kumain daw sa kanila. Fiesta, marami raw handa. Well, hindi na ako tumanggi. Sayang naman yung pagkain. Sinama ko yung 2 kong best friend na kaklase ko na since high school, si Sheila at Sweet. Pumayag naman yung 2 kasi sabi ko pa baka dun na nila mahanap yung forever nila. Fast forward sa araw ng pista. Naglakad lang kami papunta doon sa bahay. Sanay naman kami sa lakaran. Ang ingay namin habang papunta doon. Kung ano-ano pa kasing chismis ang kinukwento sa amin ni Sheila tungkol sa mga kakilala namin. Grabe yung tawa ni Sweet. Akala mo mauubusan na ng hininga kapag nagjo-joke si Sheila. Yung dinadaanan namin wala halos mga bahay o tindahan. Puro mga damuhan at naglalakihang puno lang ang nasa paligid ng daan. Nagtataka nga kami, bakit wala man lang nagbabalak na tumira doon. Pagdating sa bahay nung kakilala namin, pinapasok kami sa kusina. Ang daming tao sa harap ng bahay. Hindi kami makakadaan. Nagtaka ako kasi may sumusunod sa amin na babae. Yung itsura niya halos kaedad lang namin. Mahaba yung buhok, nakadress na maganda. Naisip ko baka bisita rin sa fiesta. Umupo kami doon sa mga upuan, kumain. Yung babae na sumusunod sa amin,
nakatayo lang doon sa pinto. Tinititigan kami. Habang tinititigan ko yung babae, nakakaramdam ako ng kilabot sa katawan. Ewan ko ba kung bakit. Kasi ang weird lang. Walang pumapansin sa kanya. Hindi siya kumakain. Tapos nandoon lang siya na parang rebulto na nakatayo. Maya-maya pa, may lumapit sa amin na matanda. Sabi niya sa akin kung nakikita ko raw ba yung babae na nasa pinto. Sabi ko, opo. Pero hindi namin kasama yun. Nakipag-eye to eye sa akin yung matanda. Sabi niya malamang ay nagambala daw namin yung babae na yon habang papunta kami sa bahay. Naalala ko yung ingay namin habang naglalakad. Sabi ng matandang babae, maski raw siya ay nakikita din yung babae. Pero yun ay dahil may third eye din siya. Isa raw itong batang engkanto na baka nagalit sa amin dahil sa ingay namin. Kung hindi ko raw ito mapapaalis, ay susundan ako nito hanggang sa bahay. Tinanong ko yung matanda kung anong dapat kong gawin. Dasal lang daw. May sinulat siya sa papel. Binigay niya sa akin. Banggitin ko daw yon, tapos sunugin ko yung papel. Sa ganoong paraan ay siguradong aalis yung engkanto at iiwan niya kami. Ginawa ko naman lahat ito, Sir Neb. Pagtingin ko sa may pinto, wala na nga yung babaeng nakadress. Nagpasalamat ako doon sa matanda. Matapos yung fiesta, hindi na kami naglakad pa pauwi. Sumakay na lang kami sa habal-habal kahit medyo napamahal. Baka kasi makasalubong ulit namin yung engkanto at maisama pa namin sa bahay. Mahirap na. Ako po ay silent listener nitong channel nyo. Wish ko lang sana mapansin nyo itong kwento ko at maisama nyo sa mga videos. Bruno ang pangalan ko, 28 years old. May girlfriend. 10 years na kami ngayong 2024. Kwento ko lang sana itong karanasan ko na nangyari noong college student pa lang ako. Matagal na, bago pa lang kami noon ng girlfriend ko. Yung isa naming classmate si Brian, sabi niya pista raw sa kanila. May handa yung mga magulang niya. Nagulat nga ako na inalok kami ni Brian. Kasi usually sa klase, tahimik lang itong si Brian. Magsasalita lang kapag kakausapin mo. Madalas nasa gilid lang, nakikinig sa headphones niya. Magaling naman sa klase si Brian, Sir Neb. Kaso nga lang, sobrang mahiyain. Dahil nga minsan lang mag-aya si Brian, marami kaming sumama. Yung araw ng pista, nag-arkila pa kami ng tricycle para makarating doon sa kanila. Halos 1 oras din yung biyahe. Yung daan kasi hindi pa maayos nung mga panahon na yon. Puro mga putik at bato ang madadaanan mo. Natagtag yung tricycle. Nagre-reklamo nga yung driver kasi di raw niya alam na ganoon pala yung dadaanan namin. Maging kami hindi rin namin alam. Nung malapit na kami, pumatag na yung daan. Matigas na lupa na lang. Napansin ko na yung mga bahay sa gilid ng daan, puro gawa sa nipa at pinagtagpi-tagping coco lumber. Ang konti lang ng tao, parang ghost town. Kung meron man kaming makakasalubong, ang sama naman ang tingin sa amin. Noon pa lang kinabahan na ako. Medyo masama na yung kutob ko. Kaso hindi ko naman pwedeng pabalikin yung tricycle dahil lang sa masamang kutob. Sinalubong kami ni Brian. Nakapambahay lang siya. Tuwan-tuwa kasi pumunta daw kaming lahat. Isa-isa pa kaming inapiran. Ang konti ng bisita nila. Marami yung handang pagkain. Sobrang nasarapan nga ako dun sa nilutong kalderetang kambing. Sobrang malasa. Sabi ni Brian yung papa niya ay dating cook sa Maynila, kaya masarap talagang magluto. Siyempre pagkatapos ng kainan, may inuman. Naglabas ng gin tapos juice. Ako yung pinaghalo kasi ako raw yung expert pagdating sa inuman. Ang saya nung inuman namin na yon, Sir Neb. Ang sarap pa ng mga pulutan. Ako lang ata yung nakaubos dun sa kambing. Nung medyo madilim na yung paligid, tumayo muna ako
lumabas ng bahay para umihi. Naghanap ako ng puno na pwedeng ihian. Tapos doon na ako nagdilig. Habang ginagawa ko yun, hindi ko maiwasang mapansin yung nakatayo sa di kalayuan. Dalawa sila. Malinaw pa yung mata ko nun, kaya kita ko kahit medyo madilim na. Sir Neb, may dalawang tao na nakatayo lampas doon sa mga puno. Isang lalaki, isang babae. Nakatingin lang sa akin. Ang sama nila talaga makatingin. Yun bang akala mo ay inagrabyado mo sila ng sobra, kaya gusto nilang makaganti? Nung nakabalik na ako, sinabi ko yun kay Brian. Natahimik siya. Lumapit siya doon sa mga magulang niya. Tapos yung papa niya ang unang lumapit sa amin. Sabi niya, wag na muna raw kaming umuwi. Delikado sa amin ang umuwi ng ganoong klaseng oras. Nagtaka kami syempre. Bakit naman delikado? Umamin yung papa ni Brian. Humingi muna siya ng patawad. Kasi marami raw sa mga kapitbahay nila ang aswang na kumakain ng tao. Maging sila raw, ang lahi nila ay dating mga aswang. Pero dahil na rin sa tagal ng panahon na nagsisimba sila at nagdarasal, ay nawala yung dugong aswang nila. Hindi naman daw nila kami gustong ipahamak, kaya mas mabuti raw kung hindi na muna kami umuwi at doon na magpalipas ng gabi. Kinabukasan daw ay sila na yung maghahatid sa amin. Natulog kaming lahat sa kwarto ni Brian. Yung iba sa sahig na pumwesto. Hindi ako nakatulog buong gabi, Sir Neb. Pinakinggan ko sa labas yung mga kaluskos at mga alulong na alam kong hindi galing sa isang aso. Takot na takot talaga ako. Isa yun sa pinakamahabang gabi na naranasan ko. Kinabukasan, hinatid naman kami ng tricycle palabas. Nandoon pa rin yung mga residente na masama akong tumingin. Pero hindi ko sila tinititigan. Kaibigan pa rin namin si Brian after noon. Alam namin na mabait siya at yung pamilya niya. Pero pinangako talaga namin na kahit kailan hindi na ulit kami makikipista sa kanila. Nangyari ito ilang taon na ang nakakalipas. Elementary student pa lang yata ako noon. Sa probinsya pa nakatira. Luna nga pala, Sir Neb. Naalala ko yung kwentong ito nung minsang may napakinggan ako sa channel nyo na kwento tungkol sa mga pistahan. Naalala ko agad si Mama at yung mga panahon na pinagbubuntis niya yung bunso naming kapatid na si Remy. Marami na ring detalye ang hindi ko naaalala, pero pipilitin ko pa rin na ikwento lahat para sa mga tagapakinig natin. March yun. Alam ko kasi yun yung kapistahan ng barangay namin at ng patron saint namin na si San Jose. March 19. 12 anyos ako nun. Sumunod sa akin 9 na taong gulang, si Donna. Akala nga namin ay hindi na ulit magbubuntis si Mama kasi matagal na nung huli siyang magbuntis. Tinuring naming himala nung sabihin ng doktor na buntis raw si Mama. Tuwang-tuwa kaming lahat kasi madadagdagan na naman yung pamilya namin. Hindi kami naghahanda sa bahay. Marami kaming magkakamag-anak sa barangay. Kaya ang ginagawa namin para makatipid ay doon kami nagsasama-sama sa bahay ng lola ko tuwing fiesta at mag-aambagan na lang ng mga handa para isahang selebrasyon na lang. Ganun ulit ang nangyari, Sir Neb. Madaling araw pa lang naaalala ko noon na nagluluto na kami sa bahay nila lola. Nagkatay ng baboy si Papa noon. Ako pa yung naatasan na magprito ng mga tilapia na galing sa pinsan namin na may negosyong fishery. Bago magtanghalian, dagsa na yung mga tao. Sa amin kasi hindi na kailangang mag-imbita. Marami naman kaming handa kaya kung sinong mapadaan sa kalsada, inaaya na namin na kumain sa loob. Welcome lahat. Ang daming tao na hindi ko kilala. Yung iba puro mga dayo. Kanya-kanya silang lagay ng ulam sa plato. Nasa may balkonahe ako noon. Sila Mama nakaupo malapit sa may pinto. Katabi niya yung kumare niya at todo chismisan sila ng kung ano-ano.
may lumapit sa akin na lalaki. Hindi ko kilala. Alam ko dayo rin yon. Meron siyang karne sa plato pero nakakadiri kasi parang hindi gaanong luto. Walang kanin. Tinanong niya kung buntis ba yung mama ko. Imbis na sagutin yung tanong, tinitigan ko siya ng matagal. Ang weird ng pakiramdam ko sa lalaking yon, Sir Neb. Para bang natatakam siya habang nakatingin kay mama. Sumagot pa rin naman ako. Sabi ko oo, buntis si mama. Inamoy-amoy niya yung ere. Tapos ilang beses nilasahan yung labi niya. Sobrang creepy. Tapos bumalik siya sa dati niyang pwesto nang hindi pa rin inaalis yung tingin kay mama. Hinanap ko si Papa. Nagiinuman sila sa bakuran. Sinabi ko yung nangyari, yung tungkol sa lalaki at yung tinanong niya sa akin. Seryoso na si Papa. Sinamahan niya ako sa labas at pinaturo sa akin kung sino yung lalaki. Matapos niyang makita kung sino yon, bumalik kami sa kusina. Kumuha siya ng 2 buong bawang tapos nilagay yon sa bulsa ng shorts ko. Sir Neb, sabi ni Papa, bumalik daw ako doon sa labas. Tabihan ko yung lalaki. Aalis daw yung 2 kung sakaling mga aswang talaga sila. Nasa pinto pa lang ako, nakita ko na nagtatakip na ng ilong yung mga lalaki. Tapos parang nasusuka pa. Nung mga 1 metro na lang yung layo ko, binitawan niya yung plato at saka tumakbo paalis. Bago siya lumabas doon sa gate nila Lola, tumingin muna siya sa direksyon ko sa huling beses. Tapos tsaka tumakbo ulit palayo. Kinagabihan nung araw na yon, sabi ni Papa, 6:00 pa lang ay dapat magsara na kami ng bahay. Mga 9:00 ng gabi, narinig namin yung mga yapak sa bubungan. Buti at ready si Papa nung gabing yon. Sa sala siya natulog. May hawak siyang itak at saka holy water na dala namin noong bagong lipat kami sa bahay. Nilagyan niya rin ng mga bawang lahat ng pwedeng pasukan ng aswang. Bintana, pinto. Halos 1 oras din na hindi tumigil yung aswang sa bubong. Pero umalis lang din naman nung maisip niya siguro na hindi siya makakapasok sa bahay. Sabi sa akin ni Papa, kahit daw noong pinagbuntis ako at si Donna ay nangyari na rin yon. Kaya nga alam na ni Papa ang gagawin dahil pangatlong beses na raw yon na may nagtangkang aswang sa pagbubuntis ni Mama. Sinilang naman na malusog na bata si Remy at hanggang ngayon, Sir Neb, magkakasama pa rin kaming lahat. Sana lang hindi mangyari sa aming magkakapatid ang ganitong karanasan. Oras na kami naman ang magbuntis. Magandang araw po, Sir Nebkero. Magsishare po sana ako ng karanasan namin ng ilang kakilala. Kakilala kasi hindi ko naman sila naging kaibigan talaga. Nawalan din agad kami ng komunikasyon ilang buwan matapos mangyari yung karanasang ito. Nakilala ko po sina Takumi, Vincent at Rukia sa isang text clan noong usong-uso pa ito. Anime kasi yung tema noong clan, kaya mga pangalan ng anime characters ang mga code names. Hindi ko na nalaman ang totoong pangalan ng 3 yon dahil sabi ko nga ay hindi ko naman sila nakilala ng matagal. Ako naman, Seshumaru sana yung gusto kong codename. Kaya lang ay may nauna na sa akin, kaya Tasky na lang ang pinili ko. Ang karanasan naming nakakapangilabot ay nangyari noong magkaroon ng Grand Eyeball at tinaon yun sa araw ng fiesta. Ang usapan ay sa perya magtatagpo-tagpo lahat. Pero noong oras na ng meetup ay kaming 4 lang ang sumipot. May 2 babae pa na dumating, sina Yuno at Toru. Kaso umalis din sila agad nung makita na kami-kami lang ang sumipot. Tuwang-tuwa naman si Rukia kasi nag-iisang babae na siya na kasama naming 3 lalaki. Since nasa perya kami ay nagkaayaan na lang na mamiesta. Ang problema ay wala pala sa amin ang may kakilala na pwedeng puntahan. So ang nangyari, nag-gate crash kami ng handaan. Pumili kami ng bahay na maraming tao para hindi kami masyadong mahalata.
Nung makakita ay pasimple lang kami na makapasok. Nakitambay lang naman kami at nakikain. Hindi naman kami nang gulo o nanira ng gamit. Umalis din kami agad nung makakain dahil medyo naiilang kami. Hindi kami pinapansin ng mga tao roon. Hinahayaan nila kaming kumain pero minsan ay nakakaramdam ako na may nakatingin sa akin. Kapag naman hinanap ko kung sino kayang nagmamasid sa amin, wala akong makita. Busy yung mga bisita sa kani-kanilang pagkain. Nagyaya nang umuwi si Rukia pagkakain niya at nagpulasan na nga kami. Nung makalabas kami ng gate, wala kaming kibuan at parabang ilang na ilang yung mga pakiramdam namin. Pagkasakay namin ng jeep ay doon na nga namin napagkwentuhan yung napansin naming kakaiba sa bahay na napuntahan namin. Akala ko ako lang yung may weirdong pakiramdam. Yun pala ay silang tatlo rin. Kaya pala nagyaya nang umalis si Rukia. Mangiyak-ngiyak na siya dahil sa takot. Kasi nga iba raw talaga yung vibes niya at parang may hindi magandang mangyayari. Napagdesisyonan naming apat na magkanya-kanya nang umuwi. Bigla kasing bumigat yung pakiramdam namin. Bago ako umuwi sa amin ay nag-mall muna ako. Sa mall ay dala ko pa rin yung mabigat at weird na pakiramdam na parang may nagmamasid sa akin. Panay ang lingon ko kung ano-ano yung naiisip ko at pinaghihinalaan ko ng hindi maganda lahat ng makakasalubong ko. Nanlamig ako at nagtaasan yung mga balahibo ko sa batok. Nung hindi ko nakayanin yung kapraningan ko, umuwi na ako sakay ng taxi. Pakiramdam ko kasi Sir Neb kapag nag-jeep ako ay mararamdaman ko pa rin yung nagmamasid sa akin. Nung nasa bahay na ako ay nagkulong lang ako sa kwarto. Bigla kasing sumama yung pakiramdam ko at na-realize kong baka na food poison ako. Maya-maya nga ay nasusuka at nadudumi na ako. Sir Neb, yung suka at dumi ko ay iisa yung itsura. Malinaw na parang tubig. Sa takot ko ay tinawag ko yung nanay ko. Takang-taka rin siya dun sa nilabas ko. Kaya pilit niya akong tinanong kung ano raw ang kinain ko. Napilitan akong umamin na namiesta ako. Pinipilit ni mama na magreklamo ko sa may pahanda dahil na food poison ako. Kaso noong inamin ko na nang gate crash lang ako, halos ingudgud niya ako sa inidoro. Buting araw sa akin. Tinext ko sina Vincent para mangamusta. At iisa pala ang sitwasyon naming apat. Si Rukia ay dinala sa albularyo dahil grabe yung pagsusuka niya. At nalaman namin na hindi pala basta-basta yung nakain namin. Sir Neb, sa maniwala kayo o sa hindi, karne raw ng tao ang nakain namin. At kaya sumama yung pakiramdam namin ay dahil ayaw tanggapin ng mga katawan namin yung pagkain. Bukod pa roon ay may dasal daw ang mga yon para lumakas ang kakain. Sa kasamaang palad ay hindi para sa amin ang pagkain na yon, kaya hindi namin matake yung dasal. Alam na siguro nyo kung para kanino yung mga pagkain na yon. Nung maisuka at maidumi na namin lahat ng tubig na nilalabas namin, ay umayos din yung pakiramdam namin. Naging aral na rin sa akin na wag nang uulitin ang pang-gate crash dahil hindi ko talaga alam kung anong klaseng mga nilalang o pagkain ang daratnan ko. Good morning sa lahat ng listeners. Hiling ko pagpalain sana tayong lahat ng Diyos. Danila ang pangalan ko, Sir Neb. Galing Quezon Province. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito sa YouTube. Kaso lagi akong inuunahan ng hiya. Pero naisip ko rin wala namang mawawala kung susubukan ko. Hindi sa akin ang kwentong ito. Marami rin akong karanasan sa trabaho na sa tingin ko ay pasok sa mga topic na gusto nyong ikwento. Pero pinili ko ito bilang remembrance na rin kay Lolo. Last year lang siya na maalam. Ang dami niyang kwentong kababalaghan na sineshare sa amin noong kabataan namin. At ito ang paborito ko.
Noong medyo bata-bata pa itong si Lolo, malakas pa siya nun at hindi pa retirado. Isa sa mga paborito niyang gawain bago dumating ang pista ay ang pangangaso sa gubat. Malawak yung gubat malapit sa barangay namin. Bawal tumambay doon ang mga bata kasi marami na yung sinasabing naligaw doon at hindi na nahanap. May rifle si Lolo na sabi niya pamana pa ng lolo niya rin. Yun ang ginagamit niya tuwing pista. Gabi kung mangaso si Lolo, malinaw pa yung mata niya. Ang tanging dala niya ay flashlight, kape at yung rifle na nakasabit sa balikat niya. Pamilyar na si Lolo sa gubat. Halos buong buhay niya ay nangangaso na siya doon. Kaya sabi niya hindi siya maliligaw doon kahit nakapikit. May paborito siyang pwesto. Isang malaking bato kung saan siya nauupo at makikita niya yung palibot. Doon daw kasi dumaraan yung mga baboy ramo na lagi niyang hinuhuli. Tapos kapag nakapatay na siya ng isa, uuwi na rin siya at yung baboy ramo na yon ang magiging handa nila sa pista. Isang beses, late na raw nakapagsimula si Lolo. 9:00 na siya nakapunta sa gubat kasi may importante siyang ginawa. Doon ulit siya pumwesto sa bato. Naghintay habang pinapanood yung mga bituin sa langit. Sabi ni Lolo, iba-iba raw ang swerte ng mga nangangaso. Minsan 2 oras pa lang may nahuhuli na agad. Minsan naman kailangan niya pang maghintay ng madaling araw bago dumaan ang unang baboy ramo sa harap niya. Nung gabing yun, mukhang malas daw siya. 2:00 na ng umaga wala pa rin siyang nakikita kahit man lang bakas ng baboy ramo. Naghintay pa rin si Lolo. Medyo nakaidlip na nga siya nung marinig ang malakas na tunog ng mga nababaling sanga sa di kalayuan. Tumayo siya doon sa bato. Niredy yung hawak niyang rifle at naghanda na barilin yung unang baboy ramo na magpapakita sa kanya. Sir Neb, ang bigat daw ng mga yapak na paparating. Nakita niya yung mga malalaking halaman sa di kalayuan ay nagsisitumbahan. May manipis na alikabok din daw na pumupuno sa gabi. Unang napansin ni Lolo ay yung 2 kulay pulang tuldok sa malayo. Alam na raw agad ni Lolo na mata yun ng kung anong mabangis na hayop. Palapit ng palapit yung mga natutumbang halaman. Narinig niya yung atungal ng hayop na alam niyang hindi normal. Biglang lumabas yung napakalaking baboy ramo na kulay itim. Halos hindi niya raw makita sa dilim yung hayop. Ang laki ng sungay nito sa bibig. Naglalaway pa raw na parang aso. Ang bilis ng takbo. Dinaanan lang si Lolo. Hindi na iputok ni Lolo yung rifle niya. Parang naging statwa raw siya na nakatayo doon. Hindi alam ang gagawin. Umuwi na raw agad si Lolo nung mahimasmasan. Diretso sa bahay. Yun ang unang pista na walang handang baboy ramo sina Lolo. At simula rin daw noon ay hindi na siya nagtangkapang manghuli ng baboy ramo. May kilalang palaboy sa amin sa probinsya na kung tawagin ay Sitong. Hindi ko alam kung ano yung buong kwento sa likod ng pagiging palaboy ni Sitong. Ganoon din sa kawalan niya ng tamang pag-iisip. May pamilya naman daw siya, kaso ay napabayaan na dahil parating tumataka si Sitong sa bahay nila. Taga-ibang bayan daw kasi ito at dumarayo lang sa lugar namin. Parating may nakasabit na gulong ng mountain bike sa leeg at braso niya. Parang sash. Yung damit na suot niya ay kung ano lang yung makita niyang nakasabit sa sampayan at maaabot niya. Kaya nga yung mga sampayan sa amin ay malayo sa bakod at gate. Dati nga Sir Neb, nakasuot yon ng pang-itaas ng pulis. Tapos yung pang-ibaba naman ay stripes na pajama ng bata. Fit na fit tuloy sa kanya. 2 linggo yatang ganoon yung get up ni Sitong bago siya muling makasungkit ng panibagong damit. Dati ay inakala namin na umuwi na ng tuluyan sa pamilya niya si Sitong. Ang tagal kasi niyang nawala, halos 1 buwan. Hanggang sa dumayo na nga sa bayan namin yung mga kapatid niya.
dahil matagal-tagal na nga raw na hindi nakikita ng mga ito si Sitong. Doon lang kumalat ang balita na nawawala siya. Makaraan ng ilang araw o linggo ay bumalik si Sitong. Sir Neb, malinis, bagong gupit at bagong ahit. Bago rin yung damit at mukhang bagong tao. Tinawagan agad yung mga kapatid niya para masundo siya sa police station. Doon ay in-interview siya ng mga pulis kung saan ba siya nagpunta o kung may kumuha ba sa kanya. May mga oras din naman kasi na maayos magsalita si Sitong. Minsan ay uutal-utal lang. Ang kwento ni Sitong ay napaka-interesante. Ang hirap paniwalaan dahil sa kakulangan niya sa pag-iisip. Pero kahit ipaulit-ulit sa kanya yung kwento niya at paikot-ikuti ng tanong, ay tugma lahat ang detalye niya. Sir Neb, ayon kay Sitong, ay uuwi na raw sana siya sa kanila dahil ilang araw na siyang hindi kumakain. May tumigil daw na karwahe sa tabi niya at may pagkaganda-gandang dalaga ang nagyaya sa kanyang sumakay. Fiesta raw sa mga ito at inaanyayahan niyang dumalo si Sitong. Pagkarinig ng fiesta ay agad daw siyang sumakay sa karwahe. Nakadungaw raw siya sa bintana dahil ang dinaraanan nila ay kalsadang kulay asul at kumikinang. Yung kalangitan ay maitim pero maliwanag yung paligid. Magaganda at gwapo yung mga tao. Magaganda ang damit at lahat ay binabati siya. Pumasok daw sila sa napakalaking gate. Sa dulo ay may malaki at ginintuang bahay. Marami raw ilaw at maraming pagkain na nakahain sa mga mesa na nakahanda. Nung bumaba sila sa karwahe, ay hinawakan daw siya ng babae sa braso at pinakilala sa isa pang magandang babae na may kasamang gwapong lalaki. Inutusan daw ang mga yon na linisan siya at bihisan bago palabasin at pakainin. Ganoon nga raw yung nangyari. Nakatulog pa nga raw siya habang pinaliliguan dahil napakasarap ng kanyang pakiramdam. Ginupitan siya at inahitan. Binihisan ng magandang damit at sapatos na siya niyang suot noong nakita siya. Nung palabasin siya ay sinalubong muli siya ng babaeng nag-imbita sa kanya at doon na sila kumain ng napakaraming handa. Lahat daw ay masasarap kahit hindi niya alam kung anong mga putahe ang hinain sa kanya. Pagkakain ay nanood naman daw sila ng mga nagsasayawan. Pagkatapos ay lumabas sila ng bakuran at namasyal sa buong lugar sakay ng karwahe. Marami pa ring tao at may mga nagtitinda ng kung ano-ano. Sabi raw ng babae ay ituro niya ang gusto niya at bibilhin nito. May nakita siyang kakaibang laruan kaya yun ang pinabili niya. Pinaglaruan niya yun sa loob ng karwahe pero madaling nasira. Kaya noong hinatid na siya sa bungad ng bayan namin ay iniwan na niya sa karwahe yung nasirang laruan. Pagkababa niya ay sinabihan siya ng babae na bibisitahin siya nitong muli at ipapasyal sa kanilang lugar. Pagkatapos daw ay nakita na niya yung mga taong naghatid sa kanya sa police station. Obviously ay nakarating sa mundo ng mga engkanto si Sitong at nakakain pa nga ng pagkain ng mga ito. Pinatawas siya ng mga kapatid niya at nakumpirma nga na naengkanto siya. Sir Neb, sabi ng manggagamot, sa ika-5 taong anibersaryo ng unang araw ng pagkawala ni Sitong ay mawawala raw siyang muli dahil kinakailangan niyang bumalik sa mundo ng mga engkanto. Nangyari nga yun, Sir Neb. Basta na lang nawala si Sitong at makaraan ng mahigit 1 buwan muling nagbalik na maayos at may bagong damit. Ganoon ang nangyayari sa kanya sa tuwing darating ang ika-5 taon. Nakikifiesta siya sa mundo ng mga engkanto. Ang huling pakikifiesta ni Sitong ay noong bago magkaroon ng pandemic at nung tumama nga yung COVID ay isa siya sa mga nabiktima noon at namatay. Pero ang sabi ng iba, Sir Neb, ay hindi patay si Sitong. Naroon na raw siya sa mundo ng mga engkanto at hindi na babalik pa. Hindi naman maihahagi sa bintana yung katawan niya dahil matik na kinikremate na yung mga COVID victim. Walang katibayan
na kinuha na nga ng tuluyan ng mga engkanto si Sitong. Pero kung naroon na nga talaga siya, ay mas mabuti nga siguro. At least hindi na siya magpapalaboy-laboy. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday, ngayon po yan, July 18. Happy birthday po kay Ma'am Rachel Kai. Sakto po ulit, meron tayong upload. Happy birthday po sa iyo, Ma'am Rachel Kai. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero, magandang gabi po sa inyong lahat.